Kung minsan ang mga pangyayari na may kinalaman sa mga hayop at insekto ay mahirap paniwalaan, pero ito ay bahagi lamang ng mga kakaiba at pambihirang fenomena na totoong nangyayari. Katulad na lamang noong 2022, kung saan nasurpresa ang mga residente sa isang lugar sa Mexico dahil sa napakaraming ibon na makikitang nakakalat sa kanilang kalsada. Ang mga ibon ay tinatawag na yellow-headed blackbirds na karaniwang matatagpuan sa Hilagang Amerika. Makikita sa footage mula sa isang security camera ang pagbagsak ng tila itim na ulap mula sa kalangitan. Pero ang mga ito pala ay isang grupo ng mga migratory bird. Marami sa mga ibon ay nagawa pang makalipad pa itaas, pero madami sa mga ito ang makikitang hindi na gumagalaw at wala ng buhay. Ayon sa mga eksperto na nagsagawa ng investigasyon, ang insidente ay maaaring resulta ng mataas na antas ng polusyon na dulot ng paggamit ng mga wood-burning heaters, agrochemical, at malamig na panahon sa lugar. Maaari din daw na ang mga ibon ay nakuryente habang nagpapahinga sa mga linya ng kuryente. Nagkaroon din ng haka-haka sa social media na maaaring sanhi ito ng 5G technology o di naman kaya ay pag-atake ng mga predators tulad ng peregrine falcon. Sa unang tingin ay aakalain mong isang ahas ang gumagapang na ito sa lupa. Pero ang mga nilalang na ito ay hindi ahas kundi ang mga larval stage ng mga insekto na tinatawag na fungus gnat. Ang mga fungus gnat ay maliliit na uod na kilala sa kanilang kakaibang kilos, kung saan gumagapang ang mga ito ng may koordinasyon. Ang ganitong kilos ay kadalasang naikukumpara sa isang ahas. Pero bakit nga ba sila nag-iipon-ipon at kumikilos na parang mga ahas? Ayon sa mga eksperto, ang pag-uugali na ito ay pinaniniwalaan na isa lamang taktika o teknik na ginagamit ng mga insekto upang hadlangan ang mga mandaragit o predators. Lumalabas din sa pag-aaral na ang mass movement na ito ay isang proseso na ginagamit ng mga larva upang ma-maximize ang bilis ng kanilang paggalaw. Ang pag-uugali na ito ay isa lamang halimbawa ng kamangha-manghang katangian ng iba't ibang mga organismo upang umangkop sa kanilang kapaligiran. Samantala, bakit nga ba lumilipad ang mga ibon habang nasa isang V formation? Ang mga ibon ay kadalasang lumilipad sa ganitong formation dahil sa iba't ibang kadahilanan na kadalasan ay may kinalaman sa energy efficiency at aerodynamics. Kapansin-pansin din na may isang ibon sa harap na nagsisilbing leader ng grupo, kung saan nakakabuo ito ng tinatawag na upwash na siyang nagpapababa ng air resistance. Ginagawa nitong mas madali para sa mga ibon na mapanatili ang kanilang bilis at makatipid ng enerhiya sa mahabang paglalakbay. At dahil mas malakas ang air resistance na nilalabanan ng ibon na nasa harap kaya mas madali silang mapagod. Kaya naman may mga pagkakataon na nagpapalitan ang mga ibon ng kanilang leader upang makapagpahinga. Sa ganitong paraan ay napapanatili ng mga ibon ang kanilang bilis habang nagtitipid ng enerhiya ang bawat isa. Nakakatulong din ito upang mas madali ang kanilang komunikasyon at mas napapadali ang kanilang pag-navigate dahil mayroon silang leader na sinusundan habang lumilipad. Sa kabuuan, ang paglipad habang nasa isang V formation ay napakagandang estratehiya para sa maraming species ng mga ibon lalo na sa panahon ng migration at paglalakbay habang magkakasama. Ang meat rain phenomenon sa Kentucky ay tumutukoy sa isang hindi pangkaraniwang kaganapan na naiulat na naganap noong 1876 sa Olympia Springs, Bath County, Kentucky. Ayon sa ulat, ang piraso ng karne na kasinlaki ng bato ay nagsimulang mahulog mula sa langit kasabay ng pag-ulan. Ayon sa mga nakasaksi, ang karne ay maihahalin tulad sa karne ng baka o tupa at naiulat na may mabahong amoy. Samantala, iba't ibang mga teorya ang iminungkahi upang ipaliwanag ang hindi pangkaraniwang pangyayari na ito. Kabilang na ang teorya na ang pag-ulan ng karne ay maaring resulta ng mga buwitre na nagre-regurgitate ng kanilang pagkain habang lumilipad sa itaas. Gayunpaman, walang tiyak na paliwanag ang napagkasunduan at ang kaganapan ay nananatiling isang misteryo. Sinabi rin ng ilang siyentipiko na maaaring pang-terrestrial ang pinagmulan ng karne, gaya ng resulta ng pagtatapon ng basura sa isang malapit na katayan ng mga hayop, habang ang iba ay naniniwala na maaaring ito ay isang uri ng atmospheric phenomenon. Ang pag-ulan ng karne sa Kentucky ay ilan lamang sa makasaysayang kaganapan na totoong nangyari, katulad ng pag-ulan ng mga isda, palaka at iba pang mga nilalang na nahuhulog mula sa kalangitan. Pagmasdan namang mabuti ang video na ito kung saan abala ang isang ibon habang pinapakain ang kanyang anak.
Maya-maya pa'y makikitang kinain nito ang kulay puti na inilabas sa puwetan ng kanyang anak. Maaring hindi mo pa ito nakikita o hindi ka pamilyar sa kaugaliang ito ng ibang mga ibon. Pero ang kulay puti na inilalabas ng mga ibon ay tinatawag na fecal sac, isang mucous membrane na nagsisilbing diapher. Pumapalibot ito sa dumi ng ibon upang madali itong maalis at hindi ito kumalat sa kanilang pugad. Kung minsan ay kinakain ito ng kanilang magulang, isang katangian na tinatawag na coprophagia. Ang fecal sac ay nagsisilbing nutritional treat dahil ang dumi na ito ay nagtataglay pa ng sustansya dahil hindi pa ito lubusang natutunaw ng kanilang mga anak. Sa madaling salita ay nire-recycle nila ang dumi na ito upang hindi masayang ang sustansya. Samantala, bakit kaya napadpad sa dalampasigan ang napakaraming isda na ito? Manghang-mangha ang marami matapos kumalat ang larawan at video ng libu-libong pelagic sardines o tamban na inanod sa isang dalampasigan ng Sarangani noong Enero ng kasalukuyang taon. Halos magkulay silver ang kapaligiran sa di mabilang na tamban na makikitang inilalagay ng mga residente sa kanilang mga lalagyan. Para sa marami, isa itong malaking biyaya mula sa karagatan. Pero para sa iba ay isa itong senyales na may paparating na sakuna. Ngunit ano nga ba ang posibleng dahilan sa kakaibang fenomena na ito? May ibang eksperto na nagsabi na ang insidente ay maaring dulot ng biglaang pagbabago ng physicochemical ng tubig o pagkaubos ng oxygen dahil sa masamang panahon. Pero ayon sa isang researcher ng DENR Socsargen, ang naturang insidente ay maaring dulot ng tinatawag na upwelling. Ang upwelling sa dagat ay isang natural na pangyayari kung saan ang malamig na tubig sa ilalim ng karagatan ay itinutulak patungo sa ibabaw, kung saan nagdadala ito ng mga sustansya kabilang ang plankton na karaniwang pagkain ng mga isda na ito. Kaya naman ang bahagi ng karagatan na nakakaranas ng upwelling ay madalas na matatagpuan ang iba't ibang uri ng isda at iba pang laman dagat. Bilang resulta, ang mga isda ay nakukulong sa mas mababaw na bahagi ng karagatan katulad ng nasa video. Ang ganitong fenomena ay nangyari din sa Zamboanga, Masbate at probinsya ng Maguindanao. Dagdag ng mga eksperto, ang mga isda ay maaari pa ding kainin basta't mauubos kaagad o maipepreserba.